Binabagtas ng motorsiklong yan ang 15th Avenue sa Barangay East Rembo, Taguig nang sumalpok ito sa kasalubong na delivery truck. Sa investigasyon, napaling ang manibela ng motorsiklo at sumampa sa kabilang lane. Wala namang indikasyong nakainomang sinumang nasangkot sa aksidente. Nasa maayos ang lagay ang rider at angkas nitong nagtamo ng mga sugat. Sugatan din ang driver ng truck. Sa Dumaguete City, tumilapon naman ang mga sakay ng isang motorsiklo nang bumangga sa isang multicab. Palabas na noon ng gasolinahan ang multicab, sugatan ng mag-anak na sakay ng motorsiklo. Hindi lang hinarang, pinagsisipa at pinagbabato pa ang isang van sa EDSA na nagtangkang tumakas matapos manong makabangga ng motor. Sa Marikina, nagkainitan naman ang mga motoristang nagkagitgitan daw papasok sa parking. May report si Von Aquino. Sa gitna ng bangayan ng mga driver ng pick-up at ng kotseng yan, biglang lumabas ang isang lalaki mula sa puting sasakyan sa harap ng kotse at hinedlock ang driver ng pick-up. Ilang sandali lang lumabas ang babaeng sakay ng pick-up at hinatak ang isa pang babae mula naman sa kotse. Nagkagulo pang lalo ang mga sakay nila hanggang sa umawat na ang pasahero ng pick-up. Kuha ang viral video na yan kahapon sa Riverbanks Avenue sa Marikina City. Ayon sa pulisya, gitgitan sa pagpasok sa parking lot ang mitya ng gulo. May nauna pang sakyan sa kanila na nakapasok na. Okay po. Nakapasok na ngayon. Sumusunod po itong pick-up natin, yung nasa left side. Then from there po, hindi pa na po sila makapasok din kasi nga po, nakaharang na rin po yung hindi na nagbigay yung nasa white kasi naiharang niya na yung sasakyan niyang nauna. Then hanggang nagkatapat po yung Vios at saka yung pick-up. Magkakamag-anak daw ang sakay ng kotse at ng puting sasakyan sa harap nito. Nagkaharap-harap na ang mga sangkot at nagkaroon na ng initial settlement. Ayon sa pulisya, MMDA at LTO magsasabi kung may traffic violation ng mga sangkot. Holiday man o hindi, laging paalala ng mga otoridad sa mga motorista, habaan ng pasensya at huwag pairali ng init ng ulo. Ang pagbibigayan tuwing Kapaskuhan, gawin din daw sana sa lansangan. Ang LTO may tips para iwas road rage. Iwasan daw na mag-cut ng ibang driver. Gayon din ang tailgating o pagbuntot sa sinusundang sasakyan at ang paulit-ulit na pagbusina. Huwag ding mag-dirty finger. Sakaling may makaengkwentrong mainit ang ulo, iwasang gumanti, huminga ng malalim at pababain ng pride. Sa bahagi naman ng EDSA Cubao, binato ng helmet at hinarang ng truck ang isang van. Pinagsisipa rin ito ng isang lalaki. Tuluyang nakalis ang van na nakabangga pala ng rider kaya pinipigilang makatakas. Instead na uminto siya at tulungan yung kanya nabangga, nag-attempt po siya na tumakas at bumalik sa EDSA. Inisyohan ng Quezon City Traffic Enforcement Unit ang ticket ang nahuli ng van driver para sa reckless driving. Hawak na rin ng mga otoridad ang van. Nagkaayos na rin ang driver at ang nabangga niyang rider. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga terminal o kaya'y sa kalsada na abutan ng Noche Buena ang ilang humahabol na makauwi. Sabay sa bisperas ng Pasko naman ang simula ng unang bahagi ng EDSA Rehabilitation. Silipin natin ang lagay ng trapiko sa live report ni Bea Pinlac. Bea? Atom, sarado na ang ilang linya ng EDSA dahil yan sa rehabilitation na nagsimula ngayong gabi. Handa na raw magbisperas ng Pasko sa kalsada ang ilang motorista dahil sa traffic na idudulot ng pagsisimula ng unang bugso ng EDSA Rehabilitation. 2 linya sa EDSA Taft ang sarado. Nakalatag na ang mga heavy equipment na gagamitin para sa reblocking at pag-aaspalto. Ayon sa DPWH, mga piling bahagi lang na kailangan ayusin ang isa sa ilalim sa rehabilitation. Magtutuloy-tuloy yan 24 oras hanggang January 5. Simula January 5 hanggang May 31, limitado na lang ang oras ng rehabilitation mula gabi hanggang madaling araw. Ay matinding traffic yan, pahirap yan. Pero okay lang kung maayos ang daan. Okay lang. Basta maayos ang kalsada. Wala tayong magawa, tiyagaan na lang. Kailangan talaga maayos na yan. Pero kailangan din na konting pasensya na lang sa mga motorista. Kung nahirapang dumaan sa EDSA pa South,
Dagsa ng tao naman ang sumalubong sa mga terminal, tulad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Hanggang nitong tanghali, umabot sa halos 80,000 ang pasaherong dumating sa PITX. Ang ilang malayuan ng trip, tiyak sa daan na aabuti ng Pasko. Kalsada. Doon kami magno-Noche Buena, alas 12. Ang kailangan, kumita. May maiuwi sa pamilya. Merry Christmas sa inyo lahat. Sa kalsada si Papa magpapasko. Very inspired ka, di ba, na merong anak sa'yo na nag-aalala, maski nasa malayo ka. Sa NAIA, dagsa na rin ang mga humabol lumipad pa probinsya. Mga anong oras kayo darating sa bahay? Mga 2 a.m. Dili na lang po. Pagdating na lang po ng bahay, mag-Noche Buena. Pero ang mga OFW, malungkot na aalis ng bansa. Wala tayong makagawin. Talang aalis din kami kahit na paano. Kasi sa hirap ng buhay natin dito eh. Masaya namang magpapasko ang ilang nakauwi ng bansa na sinalubong ng kanilang mahal sa buhay. Tuwang-tuwa ako nga nagkarating siya. Kasi matagal nang hindi siya umuwi. Masaya po ngayon kasi magpapasko, kaya happy po. Kasi ngayong Pasko nag-iipon yung mga anak ko kasi noon wala. Ako lang ang nagpapasko sa bahay namin. First time namin magkasama-sama ulit ng 10 years. Umaapaw na rin ang ilang port sa Matnog, Sorsogon. Nag-abiso ng humanap ng alternative ports dahil sa dami ng mga sasakyan at rolling cargo. Kahapon, umabot na ng 12 oras ang paghihintay bago makasakay ng Roro. Animoy nagkarera ang mga pasahero sa Pasakaw Port sa Camarines Sur. Naguunahan sila para may maupuan sa barko dahil walang numero ang mga tiket. Pa rin ang number coding scheme dito sa Metro Manila hanggang bukas yan, December 25, araw ng Pasko. Wala ulit number coding mula yan December 29 hanggang January 2. Yan muna latest mula rito sa EDSA. Balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, Bea Pinlac. Inilabas ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumentong ibinigay umano sa kanya nang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Batay sa autopsy report, matinding pinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang ikinamatay ni Cabral. May report si Tina Panganiban Perez. Blunt traumatic injuries sa ulo at katawan ang ikinasawi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral base sa autopsy report ng pulisya. Baliri ng kanyang ribs, pati ang kaliwang braso, binti at bukong-bukong. Bago natagpuan si Cabral sa bangin, nagpunta muna siya at kanyang driver na si Ricardo Hernandez sa isang hotel sa Baguio City. Nakuhanan sa CCTV ang pagdating nila sa hotel, pati na ang mga sandali nang bumalik ang kanyang driver para hanapin si Cabral. At base sa inventory sheet ng NBI sa mga gamit ni Cabral na nakuha sa hotel, bukod sa antidepressant, may mga nakita rin silang antipsychotic medication. May nakuha rin silang prescription medicine laban sa insomnia at sleeping aid supplements. May na-recover din sa kwarto na 13 pulgadang kutsilyo. Isa si Cabral sa mga itinuturing na mahalagang personalidad sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, maglalabas sila ng pahayag para sagutin ang lahat ng mga issue at akusasyon tungkol kay Cabral. Samantala, inilabas naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga file na ibinigay raw sa kanya ni Cabral. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na nakuha raw niya ang files matapos makipagpulong kay Cabral noong June 11 at noong August 11 matapos sumulat kay Nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa files na in-upload ni Leviste ang mga binigay raw sa kanya ni Cabral para ipaliwanag ang high-level budget allocation formula ni Cabral at ang baselined, balanced, managed parametric formula na ginamit sa pagbalangkas ng 2023 National Expenditures Program. Sa isang kasunod na post, inilabas naman ni Leviste ang binigay raw sa kanya ni Cabral na 2025 DPWH budget per district summary. May nakalagay ritong NEP restored na mahigit 401 billion pesos na ayon kay Leviste ay allocable o yung taon-taon anyang alokasyon na maaari i-allocate ng mga kongresista.
Sa isa pang hiwalay na post, inilabas naman ni Leviste ang listahan ng 2025 DPWH budget kung saan nakalista ang mga tinatawag na allocable, outside allocable, DPWH initiated at Congress initiated. Nilinaw ni Leviste na ito ay galing sa ibang source mula sa DPWH. Pero makikitaan niyang tumutugma ang impormasyon sa binigay raw sa kanya ni Cabral. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa mga dokumentong inilabas ni Leviste. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay matapos pagbabarili ng 2 security guard sa isang branch ng car dealership sa Quezon City. Nakahiga sa mga sofa at may mga tama sa ulo at leeg ang mga biktima. Binaril umano sila habang natutulog. Patuloy na tinutugis ang suspect na isa ring gwardya sa car dealership. Kwento ng saksing sales agent sa pulisya. Sinabihan siya ng suspect na samahan ito at may mga pupuntahan para patayin. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Umabot sa mga pamilihan ng ilan nating kababayan para makumpleto ang kanilang pangregalo at handa sa Noche Buena. Anumang klase ang pagdiriwang, may paalala ang simbahan sa tunay na diwa ng Pasko. Mula sa Baclaran Church, may live report si Von Aquino. Von? Ato maging larawan ni Kristo para sa iba. Yan nga ang mensahe ng Christmas Eve Mass dito sa Baclaran Church. Becoming Christmas, ito ang naging sentro na mensahe sa banal na misa ngayong gabi sa Baclaran Church. Sa homily, sinabi ni Reverend Father Rico John Bilangel na pinanganak si Kristo hindi lang sa sabsaban kundi sa ating kalagayan. Emmanuel, ibig sabihin, nasa atin ang Diyos sa kabila ng katahimikan, kadiliman, maging sa ordinaryong araw ng buhay. Hinimok din niya ang mga mananampalataya na maging liwanag sa mundong pagod sa dilim. Ang Pasko ay hindi isang pribadong pagdiriwang sa ating simbahan, hindi isang pribadong pagsasalo-salo sa ating tahanan, hindi isang pribadong pagdiriwang na tayo at ang ating minamahal lamang. Christmas is not only for the deserving, it is for all, because everyone has a place in the heart of God. Sana susunod na Pasko, makapiling ko pamilya ko. Sana maging healthy yung pamilya ko at malayo sa sakit, kahit na malayo ako sa kanila. Sa labas naman ng simbahan, tuloy ang Christmas shopping ng iba, mula pagkain hanggang sa panregalo. Short po. Para? Pang ano po, suot sa bukas po, para bukas po sa Christmas. Naghahanap-hanap pa rin po dito po ng mga pangregalo po. Dinagsari ng mga Katoliko mula sa iba't ibang lugar ang Misa de Gallo sa Manila Cathedral. Yun po yung pasasalamat natin kay God. Binabalik natin sa kanya yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Diyos. Ito po yung kaarawan ni Jesucristo para salubungin yung pagdating niya bilang isang tagapagligtas. Ilang oras bago ang Noche Buena, may mga naghahabol pa rin ng pagbili sa ihahanda. Todo budget ang ilan, lalo't nagmahal na ang bilihin. Apat lang naman po kami sa bahay. So, enough na po siguro yung 1K sa hirap ng buhay ngayon. Kung ano na lang yung available na nasa bahay, tapos magdadagdag na lang ng konti. Ayon sa DTI, may gitsyam na pong Noche Buena items ang bahagyang tumaas ang presyo. Tumaas din ang presyo ng ilang produktong agrikultura gaya ng karne ng baboy at gulay. Sa Litex Market sa Quezon City, 330 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi. Pero aabot pa yan sa 380 pesos sa ibang pamilihan ayon sa monitoring ng Department of Agriculture. Nagmahal din ang gulay kabilang ang siling labuyo at bell pepper na umaabot ng 700 pesos kada kilo. Marami rin ang nagla-last minute shopping sa mga mall ng panregalo. Last day kasi ng work kahapon, so holiday today. So iniiwasan sana namin yung tao sa mall. Pati sa Divisoria kung saan bagsak presyo na ang mga paninda. Nalukain mo dito, te! Ate, magkano po tate? Magkano po dito sa skutsin nyo? Po yan. Wala na po pong tawad? Sagad na, 350. Sagad na po talaga. Abala man ang lahat sa pagdiriwang ng Pasko, paalala ng simbahan, mas mahalaga ang espiritual na paghahanda. Malaking bagay ang pag-asa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang pag-asa ay
isang pagyakap sa katuparan at sa kabutihan ng Diyos. Ato, mula 6:30 a.m. hanggang 8 p.m. naman ang Christmas Day Mass dito sa Baclaran Church. Ato? Maraming salamat, Von Aquino. Kapuso and Sparkle Stars looking forward sa Noche Buena mamaya. Leche flan. Spaghetti, maraming cheese, hotdog, lechon. Oh, lechon. Siyempre po, carbonara. Favorite po. Para naman kay River Cruz, secondary na lang ang handa basta kapiling ang loved ones. Usually doon ako nagno-Noche Buena kay La Rojun, tapos natawid ako kay La Julie. Tawid-tawid lang kasi silang dalawa, swerte ko nga magkapit bahay sila eh. We spend the Christmas together and pati yung mga families namin talagang super close na rin. Tsaka, ayun, excited talaga kami kasi parang ito talaga yung matagal na bonding. Pero wala pa mang Noche Buena. Natanggap na ni Julian San Jose ang regalo ni Raver. Oh my God. Thank you, love. Thank you, love. Nagbahagi rin ng love si Julie sa fans nang mag-Christmas outreach sa isang Aita community sa Porac, Pampanga. All smiles sa mga nahanduga ni Julie ng regalo and heartfelt performance ng kanyang newest single na Simula. Sa mga rescued animals ng Philippine Animal Welfare Society naman, namahagi ng regalo si Stars on the Floor champion Dasuri Choi. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News.